sa mga pinangalana na mag-asawang Diskaya si Pasig Representative Roman Romulo na tumanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. Kaugnay niyan, makakausap po natin siya. Magandang umaga po. Congressman Romulo, si Mariz po ito. Live po tayo sa unang balita. Yes, magandang umaga, Mariz, at sa lahat ng nanonood, nakikinig ng programa po. Good morning po sa inyong lahat. Alright, Congressman, diretsahan na po Unahin na po natin, totoo po ba ang sinabi ng mag-asawang Diskaya na tumanggap po kayo ng kickback mula sa flood control projects? Hindi po, at ito nga po ang nakakatawa sa lahat. Kung pakinggan niyo po yung kanilang salaysay, ang sinabi pa nga po nila, sa totoo, ito yung sinabi nila na hindi naman nila ako yung sinabi nila sa hearing kahapon raw, ay hindi naman nila ako nakausap, hindi man nila ako nakatext. Hearsay po. Base doon, base sabi nila, allegedly, sinabi ng ibang tao, ay sinabi na nila na ako yung tumanggap. Kaya sa totoo po, nung una kong narinig, kasi hindi ko po narinig ng live Kasi meron din akong committee meeting at that time Yes. So maraming nagte-text sa akin noon, pero sinabi ko lang, kailangan ko rin tapusin dahil sayang rin po yung paksa doon sa committee meeting na yon. So pagkatapos, nung sinabi nga sa akin ng mga sa office ko, na yun yung sinabi, in-interview po ako agad Pagka-interview nga sa akin, alam niyo po, yung isang tinanong kaagad sa akin was kung magpa-file raw ako ng kaso. Sa totoo po, yung unang reaction ko kaagad, unang-una, hearsay yun. Pangalawa, lahat ng tao alam naman po na nakalaban namin sila dito sa politika. Pangatlo, alam rin po ng lahat na hanggang ngayon hindi naman sila tinitigilan ng City Hall namin. So talagang, para sa akin, all the ingredients to say na talagang walang basehan yung pinagsasabi nila, ay ando doon. At sa totoo po, Mariz, kung iisipin po, common sense lang po talaga But again, be that as it may, talagang ito, nandito tayo. So again, masabi ko lang po talaga sa inyo, hindi po totoo yan. Alright, nabanggit nyo na po na kalaban kayo sa politika. Sa tingin nyo po ba ito yung dahilan o meron pa po kayong ibang nakikitang dahilan kung bakit kayo sinasangkot ng mga Diskaya? At may pagkakataon po bang, gaya ng sinabi nyo, hindi pa kayo nagkikita, hindi pa kayo nagkaka-text man lang. Ano po kaya ang dahilan nito? Well, hindi lang naman doon sa politika, pero after that, sa totoo naman po, ang City Hall namin, maliwanag naman ang sinasabi nila na meron talagang unpaid taxes at hahabulin po nila. Kaya doon pa lamang ay sure ko na kahit pa paano, tapos hindi po yun Isama niyo pa yung punto niya na hindi ako nakausap, hindi man ako nakatext. Talagang magkalabang kami sa politika. Parang hindi naman po talaga common sense lang po. And Marisa, pasensya na pero gusto ko rin po mabanggit ito. Simula't simula pa hanggang ngayon, never po ako nakailam sa bidding, never ako nag-endorso, never rin ako nag-ban ng kontratista. Ang totoo po niyan, kahapon yung mga interview ko, yung mga una po, sa totoo, hindi ko pa nakakausap si Vico noon. Pero kagabi, tumawag naman po siya sa akin. Alam mo, kasi nasabi mo nga na hindi kami nag-usap. Pero para maliwanag po tayo, wala po ako talaga tinatag. May mga flood control projects po ba sa Pasig at sino po ang contractor kung sakasakali? Yes. Alam niyo po sa totoo, dahil nga sa mga issue na ito, nag-check mo naman po ako talaga. Una po, meron kasi dyan yung sa amin sa Barangay Santalo. Pero unahin ko na muna ito, Marisa. Go ahead, sir. Nag-check ako, walang ghost project sa lungsod ng Pasig. Kaya again po, magtataka ka bakit yung pa yung binanggit kahapon na dito nga walang ghost projects. Pangalawa, yung isang malaking proyekto dito ay dun sa Bully Creek po namin sa Barangay Santa Lucia. Ang totoo po niyan, yun po yung nabaha during Ondoy. Kaya right after Ondoy po, yung isang subdivision doon, yung HOA, tinawagan na po ako nung panahon pa lang po na yun. Sinabi nila sa akin na meron silang meeting. That time, ang magiging after 2010 na to, ang secretary ng DPWH yun ay si Secretary Singson. Ang sabi ko pa nga, meron na po kayong meeting, gusto niyo pa ba ako sumama? Sabi nila, bilang congressman, sumama ako. Sa totoo po, doon pa lamang, makikita niyo, sila talaga ang humihingi sa DPWH ng tulong paano malunasan yung issue po na yun dahil nagbaha sila. Nung time na yun, wala naman po talaga nagawa, diretso lang. Ngayon, nung itong mga nakalipas na taon, noong 2019, alam ko nagka-meeting, pre-pandemic, nagkaroon rin ulit po ng meeting kasama ng DPWH at yung mga officers ng HOA doon sa subdivision po na yon.
At maliwanag rin po ako, in fact po, hindi nga ako sumama na sa meeting tungkol dun sa, kasi hindi naman ako ininyero po, hindi ko naman alam yung technical. Maliwanag po, na, sa totoo po, sabi pa nga sa akin, ang gagawa po nun ay yung tinatawag na UMPO, yung national, kasi ang Bully Creek po, yung site na yon ay napocross yun ng Rizal at saka Metro Manila. So hindi pwedeng, yun, parang local district engineer. So maliwanag naman po sa akin yun. Sa whole time po, alam ko ginagawa po yun. Tapos biglaan lang, itong huling habagat, syempre, bilang congressman, mag-check po ako kung tapos na nila. Doon ko po nalaman na tuloy-tuloy hanggang ngayon na may parte rin doon na sa local DE nila binigay kasi locally funded at sa kabilang side meron rin. Pero again po, hindi rin po ako yung nagpasok. Hindi ko nga alam na nagka-bidding tungkol sa mga lugar na yon. Yan po ang totoo. In fact, talagang, kaya ho sa totoo, kahapon very sa akin very parang shocking. absurd kasi hindi defies common sense O hindi ako nag-endorse, hindi ako nagbaba ng kahit sinong, hindi ako nakikialam. Hindi ko alam na may proyekto, hindi ko alam na nagka-bidding po doon. Oo. So walang Tapos purpose. dito po, walang ghost projects. So nagulat nga po ako, nalilihis ba yung usapin tungkol sa, kasi itingnan nyo rin po, nasama po sila sa ghost projects. Diba? I think nabanggit sila, hindi ko lang maalala kung saan. Pero pansinin po ninyo, lahat ng pinanggit wala na tungkol doon sa ghost projects Alright. So again po, nalilihis yung issue Okay. Congressman, saan sa tingin nyo patutungo itong dadawit sa inyo, no? Sa ganito kalaking issue, sa ganito kalaking kontrobersyal na issue, at may gagawin po ba kayong hakbang? Kaugnay nga po sa alegasyon sa inyo ng mag-asawang Diskaya. Unang-una yung sa party ko. I think sa akin naman confident ako. Unang-una kasi walang ghost projects dito. Hindi ako nakikialam sa mga bidding kahit simula't simula pa po. At alam rin po natin na hindi ko talaga po alam yung mga projects na yan. Kalaban namin sila sa politika. Kaya confident ako na wala naman pong patutunguan. Pero ang gusto ko po, matuloy ang mga hearing tungkol, hindi naman hearing. Ang gusto ko in fact, talagang i-investigate na mabuti ng DPWH, ng national government. Kasi at least dapat hindi biased na entity. Yung mga ghost projects, yung mga substandard, dapat po ipatuloy po yan. Kasi kung hindi po, eto mga issue na ganito, kawawa, paulit-ulit at kawawa rin po talaga yung talagang gusto lang gumawa ng yung tungkulin nilang tama. And did I hear it correctly? Sabi niyo magsasampa kayo ng kaso laban sa mga Diskaya? Well, sa totoo po kahapon, nung tinatanong ako, sabi ko, pag-isipan ko ba dahil hindi, kasi it sounded so absurd Wala po talagang pasihan Pero sa totoo po, pinag-iisipan ko na rin po ngayon kasi parang matapos na po ito. Pero ayoko pong maging focus ang mga kaso na ng iba-ibang gusto mag-file sa kanila. Ang focus pa rin dapat po sa ghost flood project at sa mga substance. Doon po dapat nakatungo pa rin. Huwag natin ilihis na nagkasuhan na, okay na yan, nagkasuhan na, bahala na sila. Hindi po, hindi yan ang issue. Ang issue dito yung ghost projects na nangyari po. Dahil yun po talaga, simula't simula, meron na po yan. Imposible po, napuntahan ni Presidente, napuntahan ni Secretary Dizon. I mean po, yan naman, wag na naman natin, let's keep our eye on the ball. Yan po yung pinakamahalaga. Alright, maraming salamat po sa paglilinaw sa inyo pong panahon. Pasig Representative Roman Romulo. Magandang umaga po sa inyo. God bless. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa Unang Balita.